In a time when the Philippines lay under Spanish rule, oppression and injustice spread like wildfire through society. The friars and those in power held the reins of the town, while the ordinary people endured the weight of their harsh rule. Amidst this darkness, a young man named Juan Crisostomo Ibarra returns from Europe, where he had spent years studying. Fueled by his late father's noble dream, he hopes to bring progress and light to his hometown, San Diego. But upon his return, he uncovers a town consumed by vice, cruelty, and secrets, truths that will change his life forever. From the legendary novel of our national hero, Dr. Jose Rizal, comes No Man's Hunger, a tale of love, awakening, and resistance in a world that turns a blind eye to justice. Hay! Nakakainis naman si Ma'am Castro. Basahin ng No Limit Hunger eh. Eh di ba luma na to? Para saan ba to ngayon? Wala namang napapala sa mga ganitong kwento eh. Kasaysayan, bayani, pagdurusa. Para saan ba ito ngayon? Iyan na lang. Juan Crisostomo Ibarra. Bumalik galing Europa. Para sama niya? Pasensya na at nakulisan mo na doon na Victorina at Don Tiburcio sapagkat susunod ko pa si Bibing Maria Clara. Oh, siya! Umalis ka na. Nasa ganun na makikita ko na ang dalaga ni Kapitan siya. Si Senyora. Adios. Adios, Senyora. Nakakainis ang bansang ito. Halatang ibang pamamahala kumpara sa Madrid. Nakasama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. Magdahan-dahan kapal sila pagkat nakayon sa ila isang Indio. Huwag kang mag-alala. Matagal nang hindi itinuloy ni Tiago na isa siyang Indio. Malayong-malayo siya sa mga walang ganang na tao. Magandang gabi sa lahat. Ikinararangal kong ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng mga kaibigan, si Don Rafael. Kinagagalak kong makilala kayo, senyoras at senyor. Aba, nandito pala ang hura ng San Diego, Padre Damaso. Ikinagagalak kong makipakilala muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Tila ako'y nagkakamali. Patawad po, Padre. Hindi ka nagkakamali, Iho. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman ay hindi ko naging isang matalik na kaibigan ng iyong ama. Mawalang galang na po, senyor at senyora. Nakahanda na ang kapagkainan. Mamamahal ko panawin. Halikan pumunta tayo sa hapag. Handa ang makunan. Siya nga pala, Ibarra. Ilang taon ka wala sa ating bayan? 7 taon po, Ginoo. Sa 7 taon mo sa Europa, talagang nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niya na hindi ko makakalimutan ang aking bayan kahit ako ay nasa malayo. Totoo kayo, Ginoo. Opo, Doña Victorina. Ang pagmamahal ko sa aking bayan ay hindi nagbabago. Sa mga bansang nagpuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyo? Paumanhin ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala nang hindi pa sa sarili nating bayan. Pagkatapos ko kasi mabasa at mapag-aralan ng isang kultura at isaysayan ng isang bansa, ay agad kong nakalimutan ang mga alaala ng mga bansang iyon.
gayon ay isang magulang na hangal, iho, bakit ka pa magsayang ng pera upang pumunta ng Europa? At kung mga alam mo ay kaya sagutin ng sino mong mag-aaral dito sa aking bayan. Senyores, senyor, kapitan, kakabalik ko lang lamang mula sa Europa. Naway maintindihan niyo na kailangan din agad lumisan. Hindi ka na ba talaga pinag-upalis? Sana yung tayo mo ka. Dating yung aking lang. Alam ko, matagal ko na tayo. Paumanhin natin doon. Ngunit babalik na lang ako bukas. Muchas gracias sa akin. Nakita niyo ba yun? Nakita niyo? Ganyan kabastusan ng pag-aralan kung kayo ay pumunta rin sa Europa. On the dark street, the faithful trees slowly began to light. Lieutenant Guevara followed Chrysostom Guevara to deliver a message. A message meant to remind him of the danger waiting ahead. But what he shared wasn't just a warning. It was a story filled with sadness, loss, and unfairness in their town. For Guevara, the truth was hard to accept. The message Guevara brought was not only a warning, it was also a secret that had been hidden for a long time. A story of lies, cruelty, and unfair treatment from the past that still affects their town today. Charge your iPhone. Please do charge immediately. Bakit niyo ako sinusundan kay Guevara? Nais naman kita palalahanan, mag-ingat ka kay Padre Damaso. Isa ganun na hindi ka matulad sa iyong mga. Tiyente Guevara, alam kong may nalaman ka sa pagkawala ng aking ama. Nais ko bang malaman kung ano ang dahilan sa pagkawala ng aking yumaong ama? Don Jesus, ikinalulong ko yung malam sa iyo. Kinakusahan ng ama sa pagiging Rey at Misterio. Dahil dito, siya'y sinakdal at pitig. Pero bakit? Alam kong siya isang mabuting tao. Ano ang kasalanan ng aking ama? Totoo yan. Si Don Rafael ay isang mabuting tao. Subalit nagkaroon ng alitan sa bayan. May isang artilyero na palaging nang-aapi ng mga bata. At dahil doon, nagkaroon ng hindi na sa pangyayari. In a small town marketplace in Tusk, the sun was about to set, and the wind gently brushed past the beach. In the corner of the street stood an old store. Inside, a tax collector walked, holding a letter, but he was reading it upside down. The eyes of children hanging around the street were locked on him, unaware of their laughter turning into mockery. But the laughter quickly stopped when the tax collector's anger exploded, an outburst that opened the door to tragedy. Tingnan mo si Mang Artillero. Baliktad na naman magbasa. Oo nga, ang labo niya talaga. Artillero, baliktad yan. Ano raw, mali-mali magbasa. Mga ulang luto! Huminto kayo! Aray! Nasasaktan ako! Anong ginagawa mo sa batang yan? Tama na! Wala siyang kasalanan! Ano ba ang pagkala mo? Hindi mo alam ang nangyari. Alam ko! Wala kang karapatan na saktan ang batang ito! Huli ng tao yan! Si Don Rafael ay kasuhan sa nakita pagtagtaw mo ang kanya ang ganyan ang alagad ng paraan. Don Rafael was imprisoned for 1 month. He served his town with compassion, but he became a victim of a system that showed no mercy to the honest and the righteous. The tragedy of his life is a story of cruelty,
a story of inequality. A story that will remind Crisostomo Ibarra of his mission, not only for justice for his father, but for justice for the entire town. Hindi man siya agad dinatulan. Matagal siyang nabilanggo. Habang nasa kulungan ay pinagyan siya ng Bora Paroko sa pagkukumpisan at hindi piniyagang makalaya sa kabila ng kakulangan ng ebidensya. Hanggang sa siya'y magkasakit sa loob at namatay na hindi man lang nabigyan ng justisya. Hindi makatalungan. Hinatay siya ng walang kalaban-laban. Isang mapait na katotohanan ang isusunod. Kaya magtingat ka, huwag mo mayang matulad ka sa iyong mga. In the midst of Captain Travis Gordon, the flowers bloom as if celebrating the arrival of an important guest. The air carried the weight of old memories, while the sun quietly sank behind the clouds. Here, in this place full of memories from the past, two hearts separated by fate were about to meet again. Maria Clara, the woman he loved, waited on the balcony, holding a letter filled with dreams and hopes. As their eyes met once more, the emotions they had hidden for so long came rushing back. Fear and hope intermingled as they faced the future together, ready to fulfill the promises they once made, despite the challenges the world had been faced before them. Gusto mo, hindi ko kalahin magaling ka pa. Alam ko, Maria. Ang dami nang nagbago, gusto mo. Hindi na tulad noon ang lahat. Oo, Maria. Nabalitaan ko na rin ang nangyari sa akin naman. Kaya ngayon, gusto kong malaman, ikaw ba, nagbago rin? Hindi ko malilimutan ang ating mga pangako, gusto mo. Sapagkat may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Huwag kang mag-alala, aking mahal. Hindi kita pababayaan. Huwag kang magpadalos-dalos, gusto mo. Natatakot ako. Baka ikaw naman ang wala sa akin. Pangako yan, mahal ko. Hindi ko man gusto lumisan ng maaga, ngunit kinakailangan aking minamahal. Kailangan ko bisitamin ang puntod ng aking ama. Naunawa ako, gusto mo. Mag-iingat ka. Under the dark sky, the rain poured as if nature itself was weeping for a tragedy. In a grave marked with a simple cross, the memories of the past gathered. Memories once full of hope and dreams, now weighed down by sorrow. Here, Juan Crisostomo Ibarra faced the painful truth that underscored his journey. The final moments of his father, Don Rafael, seemed blocked by walls of lies and oppression. The cross, once a symbol of hope, had been removed, and his father's resting place was no longer where it should have been. Amid the rain, his anger and grief overwhelmed his heart. Nasaan ang libingan? Ang may krus? Inutusan kayo ni Padre Damaso na alisin ito? Inilipat ang padre! Pinilit niya ilipat sa seksyon ng mga Chino. Pero ang krus, nasunog! Nasunog? Bakit? Ang padre, siya ang nagutos! Sinungaling! Sabihin mo ang totoo! Nasaan ang pagkain ng aking ama? Hindi ko siya nilibay sa seksyon ng mga Chino. Napakalungkot, dinatungan na lang sa lawa. Padre Salve, ano ang ginagawa mo sa labi ng aking ama? Wala akong alam. Ako ay inosente. Sa pagkakaalam ko, si Padre Damaso ang may gawa. Pinalitan niya ako. Sinungaling! Kayong lahat ay sinungaling! Under the gloomy sky, the church seemed to reflect the heavy emotions of the night around it. The shadows of youth appeared as fleeting visions of innocence, slowly fading away. In the midst of it all, there stood the brothers Basilio and Crispin. The younger one, Crispin, was thin, quiet, with eyes that were always watching the surroundings, as if he was always afraid of something. Beside him was his older brother, Basilio, stronger, more resolute, and seemingly trying to be brave for his younger sibling despite his young age.
On this night of stillness, footsteps would approach, steps that would change the curse of the evening. On these nights, hope and dread would battle. The sound of the bells might be replaced by another noise, not the music of the church, but the bitter cries of those who suffer. Kasama ba kayo sa akin? Wala kang dapat na masarap na hapunan ng iluminan. Ayaw ko kaming paalisin sa Kristal Mayor. Pagkatapos na po na ikaw at Roch pa kami makapauwi. At hinintayin po namin ang sawang kung may bigay ninyo. Bayaran mo na, Kaka. Yung sinasabi na ninakaw ko, bayaran mo na, Kaka. Kung binayaran yun, wala na kakanisinang. 2 piso lang ang sasahuri ko sa buwang ito. At baka 3 na ako minutahan. Ang 2 kong sa ninakaw mo, sabi na sa Kristal Mayor ay katumbas na 32 piso. Mabuti pa nga ninakaw ko na yun. Ay, sabi na kulay pa ako dahil ako sa palo kapag hindi mo na naman sa hindi ko. Kung talaga ninakaw ko yun, ay may lalabas ko ito. Crispin, kapag may wala sinang, ikaw na bahala kung sabi na sa Kristal Mayor ay nagsisinungaling. Sinawala sila lahat. Sinasabi nilang magnanakaw tayo sapagkat ang kami natin ay isang malugal. Kaka, tulungan mo ako! Papatay nila ako! Huwag mo ako pabayaan! But that night, Sisa was still away. She lived with the outskirts of town. The mother of Basilio and Crispin. Her husband was a man who had no care for life, always wandering and gambling. He rarely came home, and when he did, he showed no concern for their children. He squandered the little jewelry Sisa had no in his garden, and when it was all gone, he would still beat her. Sisa, crazed with love for her husband, was willing to enjoy it all. Naku, uuwi silang gutom na gutom sapagkat malayo ang kanilang pinagkagalingan. Inang! Mabuksan mo ako ng pinto! Anak ko! Bakit ka gumawa? Ano nangyari sa kaya mata mo? Matigas pinag-iwan sa kong bento. Nagtala naman akong bento. Inalat ka na sa Kristal Mayor si Crispin sa talilis. Hindi ko ang sigawan at ako'y nagtapuan kapag ako'y nahuli malamang ako'y maglilisin at pagpagpa. Hindi ko alam po ano mangyayari sa'yo. Sige, napapitan at nagtako na ang sakit sa'yo na. Huwag na ako sabihin na tayo na makasugat ko. Uy, bakit? Nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kakain? Alam mo, gutom na gutom ka na ako. Nanay, bigyan mo na lang ako ng isang basong tubig at yun na naman na. Alam kong ayaw mo nang tayo, anak ko. Palagang bakit tinamasas na pagkain sulit? Nang dumating ang iyong amay, tinapos ka lahat! Ako na. Sinabuhin mo tayo na naman mo sa mga mainang. Ikaw, ako, at saka si Crispin. Basilio was dreaming, lying beside his mother. In his dream, he saw Crispin being beaten by the priest with a large cane, alongside the head sacristan. When Crispin could no longer defend himself, he charged the priest. In response, the head sacristan grabbed a stake and struck Crispin on the head with a loud crack, causing him to collapse and lost consciousness. Basilio woke up, tears streaming down his face as his mother, Sisa, gently shook him away. Nanaginip ako, Inang! Nanaginip ako! Ano na magiging pagkasabihin mo? Wala ako na hindi ako makatulog! Ako nanaginip na po kayo na bumula ka. Mga babaeng magpalamas tulog na kuha ng palay. Ano ba hindi ko na matandaan? Inang, ayaw ko na magkakristal! Ayaw ko na! Ayaw na! Paglakas ko'y makikiusap ako kay Nong Crisostomo na hanapin
a world filled with sorrow and dreams that slowly fade away. A woman walks down the street, Sissy, the mother of two missing children. In her hands, vegetables and flowers seem to symbolize hope, but in her heart, fear and longing wrap around her. As she walks toward the church, her mind is filled with questions and dreams for her children. But with every step, the shadows of the gorgeous Sibyl watch over her, bringing a fear heavier than her words. Her desire to speak with the priest turns into the painful realization that her son Crispin was in danger. As Sisa returned home, fear turned into an evening rain when she saw the soldiers walking toward her. Every word they spoke seemed like a promise of doom. From their threatening questions, her heart cried out for help. A mother ready to fight the world for her children. Magtapat ka nga sa amin. Saan mo dinala ang mga bata? Ang Ginoo. Makalis sa akin. Makalis sa akin. Ngunit si Crispin na matagal ko nang hindi nakikita. Pagkatapos sa kumpleto, ngunit ang sinabi sa akin ay... Huwag ka magsinungaling at ika'y mamamatay. Ang malaki ay nakatakas, ngunit ang maliit, saan mo dinala? Ang Ginoo. Maawa kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Ngunit hindi ko po talaga alam. Kung gayon, ibigay mo sa amin ang mga salapi para hindi ka namin uhulihin. Kahit naghihirap mo na kami, ngunit ang mga anak ko hindi marunong magnakaw. Kahit magalaman kayo sa akin, may wala kayong makikita! Kung ngayon, isasama ka namin sa karhan! Sasama sa inyo! Bakit hindi? Ang inuumawa kayo sa amin, maniwala kayo sa akin! The one was filled with stories yet to be told, faced by Sisa. As Sisa returned home, fear turned into a deeper pain. From their threatening questions, her heart cried out for help. A mother that is crazy to fight the world for her children.
philosophical question. The old philosopher known for his unconventional views. In their conversation, the words spoken seemed like seeds planted in the soil of hope. Ibarra, hearing the dream of building a school, planned the steps of change. But behind the smile, fear and doubt lingered, shaped by the memories of his late father. While dreams were discussed, the reality of power and oppression surfaced, swirling into their conversation. Philosophical question with his words shed light on the dark state of society, a reminder that a fight for knowledge is also a fight for justice. With each answer, his voice felt like a wave of wisdom, carrying lessons from the past that Ibarra needed to hear. Nakabala ko kuya. Ano po ba ito? May sasambunin ng pusana ko sa inyo. Ano yun? Nais ko po sana humingi ng payong kagaya ng ginagawa ng aking ama na siya'y nakikita. Nais ko po sana magpatayo ng isang paaralan. Magkakaroon po ng pangaral. Pangaral lang sa inyo. At hindi pili ng mga tao na kayo kayo. Pero humingi kayo ng payong sa ginagawa ng baliw na kasi pala. Naniniwala po ako na matutuloy ang aking plano na walang sagapal. Kung mabigo man kayo, nakatuong gawin ang narapat kong gawin. Naniniwala po ako sa inyong sinasabi. Maraming salamat po at apoyaan. Amidst the small joys and preparations for lunch, an unknown man quietly entered. He was not one of them, but his presence carried away, as if he harbored a secret. Maria Clara, full of kindness, approached with an offer of food. Ibarra, lively and sociable, joined in. But the stranger, Elias, a figure seemed to be just a simple boatman in the eyes of others, had eyes that appeared to have seen much, endured much. But the silence would not last. In an instant, the river that seemed peaceful would reveal a danger. And here, the recognition of courage, sacrifice, and the bond between two men from different worlds would begin. Ginoo, kento kumain ka. Baka ikaw ay nagugutom. Hindi no, senyorita. Maraming salamat. Hindi ka titigilan ng senyorita hanggat hindi mo tinatanggap ang kanyang alok. Maraming salamat. Bakit ngayon na kita nagkita dito, Ginoo? Akala ko ba ako lang ang nakapansin? Hindi ka pa taga dito? Ako po yung sandayo lamang, senyorita. Kung gayon, ano ang iyong pangalan? Hindi no, malaga, senyorita. Ako po yung sanama, piloto lamang. Ayos na ako, Maria. Ikaw ba, Ginoo? Ayos ka lang? Ayos na ako, senyor Barra. Maraming salamat talaga. Utang ko sa iyong buhay ko. Sa susunod na ikaw naman may ngalangan. Ikaw din naman aking tutulungan. Juan Crisostom Ibarra, with a heart burning for change, opened the celebration with a hopeful message. Elias was gone, having left quietly after the unexpected encounter by the river. Amid the abundant food and words of gratitude, a single name that he mentioned, one tied to someone of the government, deemed a threat. With the sudden arrival of the gorgeous Seville, the joy slowly faded into doubt, fear, and a test of loyalty. And on the edges of the gathering, another lost soul wandered. Mother, Sisa, broken and consumed by grief, her mind lost to serve. Kumain lang kayo lahat. Maraming salamat na tinatanggap nyo ang aking alok na pumunta sa maliit na salo-salo para ang ating relasyon ay mapagtibay. Aking lang balitaan na hindi nakapunta si Padre Damaso sapagkat siya ay napagdala. Bakit? Anong nangyari kay Padre Damaso? Inatake lang naman siya ng isang kriminal kahapon. Inatake si Padre Damaso? Kriminal? Sinong kriminal? Kung hindi ako nagkakamali ay Elias na pangalan. Yes. Magsitigil lang lahat.
lamang pinagbabantaan mo ang mura ng bayan na ito. Pagpamanimik ko lang, hindi mo ikaw ang pakay namin dito. Kung gano'n, ano po yung kapay? Ilabas niyo ngayon din ang kriminal na si Eliaso. May natanggap akong ulat na siya ang pinagkagal na sa kanyang pagkakanina. Ano na din sila kailan yung ganyan nga? Hanapin si Eliaso buhat. Eddie! Pakainin natin siya. Wala pang aking mga anak. Isa ang pangalan niya, di ba? Siya yung ina na lalaking pinagbintangang magnanakaw. Ano na yun na hindi niya pa rin nakita ang kanyang mga anak. Kumawa naman siya. Kasi gusto mo, samahan ko muna ng kaibigan. Maliligo na din ako eh. Sige, Maria, mag-ingat kayo. Maiwan ko muna kayo. Kailangan ko natin umalis. As Maria Flora and her friends start to undress, their laughter and character fill the air. Meanwhile, Padre Salva watches for the shadows, his eyes fixed on them, and noticed that the woman, his presence added an easy feeling to the moment. While the ceremony was being held at the church, Elias warned Ibarra of the danger waiting for the day of the school's inauguration. He told him not to go near the pit, as something evil was being planned against him. The next day, during the inauguration ceremony, the heavy cornerstone of the building suddenly fell from the roof, laying the yellowish man. Ibarra was alarmed, but Elias realized that he had been the true target of the plot. Et spiritum tombonon deleste, guido certios et manatum non preveste, et ore erium et aquam deleste estensit. Mag-iingat kayo sa unang bagong parang. Huwag kayong lalapit sa hukay. Huwag kayong lalayo sa pura. Sapagkat sa panganib ang iyong buhay. At bakit niyo akong pinagtitigan? Basta huwag kayong lalapit sa hukay. Sa malaking bato. The next day arrived. The morning greeted with new hope. Townspeople stood at school, built as a symbol of the future emerging of a place of knowledge, of hope, of change. But behind the joyful preparations, the hidden dark danger lurked. A warning from a stranger echoed in Ibarra's mind, a troubling reminder that cast doubt on every step he took toward the ceremony he had worked so hard to prepare for. Ngayon, itinatayo natin ang isang parola. At sino ang nagturo sa inyo na kapitárya? Ang aking ama, ang nasira kong ama. At sa inyong ama? Si Don Saturnino. Ang nuno ni Don Crisostomo. Hindi ko alam na si Don Saturnino. Siya ay higit na marunong. Marunong siyang mamalon. Mapatulog sa gising at gumising sa natutulog. Ang itinuloy sa akin, makikita ninyo walang araw. Ngayon, itinatayo natin ang isang parola. Sa parola ng kasalalay ang ating lipunan at siyang aklat na nagtatagal ng kinabukasan ng ating bayan. Magpasalamat kayo sa Espanya na susumika para sa inyong kaunlaran. Mabuhay Ada Hari! Mabuhay Ada Espanya! Mabuhay ang reliyong Katoliko! Mabuhay! 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 Kumusta ang iyong lagay, Ginoo? Ang Ginoo! Ang Ginoo! Tulungan niyo ang Ginoo! Wala na sana mabuhay! Ito lamang ang namatay! Days passed,
During a luncheon at Captain Estrada's house, Padre Damaso arrived and once again showed his conflict for the Indians, especially toward Ibarra. At first, Ibarra remained silent, but after enduring relentless insults, he reached a breaking point and nearly stabbed the friar. It was only Maria Clara's tears that stopped him from giving into his rage. Yet, despite holding back, Ibarra felt the deep sting of humiliation and injustice, feelings that only deepened his disillusionment and despair toward a society without fairness. Ikaw man din at ako'y nahuli. Gracias. Siya nga pala, Padre. Nabanggit po ni Ginoong Ibarra at tayo kung nagtulong sa kanya nang dumating ang iyong regularity. Ako ay walang kamuang-muang sa mga arkitekto. Ngunit binabaliwala ko ang mga arkitekto at dinugusta ang mga mangmang na nagpapagawa nito. Ngunit ang para lang ipinapatay ni Don Ibarra ay nangangailangan ng dalubhasa. Ano bang dalubhasa yan? Napapakitaraman ng kamangmangangan kaysa sa mga Indian na nakapagpatayo ng sarili nilang bahay. Oo nga din, Padre. Ang India ay kilala ninyo. Matuto lamang ay kumustay ang akala mo kung sino. Katulad lamang ng Indian nakapag-aral daw sa Europa. Oo nga din, Padre. Ngunit si Don Crisostomo Ibarra ay nangangailangan ng mga opisyalis. Ganun ba? Akala ba niya may dala siyang pagbabago? Katulad lamang siya ng kanyang ama. Ang kanyang ama na namatay at pinapatapon pa nga ang bangkay sa iyo. Sigurado nasa ilalim ng lupa sa iyon. Padre Damaso, sinira mo ang buhay ng aking ama. Nilabastangan mo ang kanyang libingan. Tinawag mo yung sarili ng likod ng Diyos, ngunit wala kang kumpasyon. Cuidado o lo que dices, Ibarra. Wala kang patunay sa iyong parata. Ang iyong ama ay isang kahihiyan at ganyan ka rin. Dapat tapusin na kita ngayon! Gusto na kasamaan yung ginagawa. Sinira mo ang aking pamilya, ang aking buhay. Huwag mong gawin yan. Gusto mo. Kuminahon ka, Ginoo! Ang aking ama ay isang mabuting tao. Gusto na ang imparatang at ako'y pagod na sa pagtitimpi. Bahala na kay kapal. Hindi, Crisostomo. Huwag mong gawin niyan. Por favor, kung papatayin mo siya, silain mo lang ang sarili mo. Sa ngalan ng ating pagmamahalan. Sinusobi ko, huwag mong gawin ito. Iho niyo, Diablo! Diablo. It wasn't long before news of the incident spread. By the order of the church, Ibarra was excommunicated, cast out from the faith. Along with his punishment, the long-promised wedding between him and Maria Clara was destroyed. A love once carefully kept was swept away by waves of anger, fear, and a power far greater than any he knew. When Maria Clara recovered from her illness, her first wish was to thank God through an event. But during an unexpected visit from guests from Manila, she discovered her godfather's true intention, to marry her off to Linares, a man who was a stranger to her heart. Papa, Maria, tunay nga ang balita ng iyong tiya. Magaling na ang iyong karamdaman. si Papa, kaya paparoon ko kami sa simbahan para magbubena ng masasalamat. Mabuti. Isabel, pag-ingatan mo mabuti ang aking anak ha. Lagi naman, Suero. Bueno, iha, tayo na. Mia, young head. Ninong, buenos dias, senyora, senyor. Tunay na talagang pagkakita ang araw na ito. Siya ang nagpapatunay. Siya ang nagpapatunay na. Ano ang ibig mo sabihin, senyora? Meron kasi kami gustong ipakilala. At lalo na ikaw na aking inaanak. Diborsyo o kasukin siya. Ayan na, narito na siya. Maria Clara, Kapitan Tiago, Doña Isabel. Nais mo ipakilala sa inyong aking kamag-anak mula sa Espanya. Buenos dias, Camila. Ya la usted. Sinagin, Maria Clara.
nagpapansin sa inyo. Ngunit hindi kami nagpagandang tanggap dahil di din alam na kayo ay dadalaw. Huwag ka nang humingi ng paumanhin. Sapagkat magkapamilya naman kayo ni Linares. At gusto kong ipapares si Maria Clara at Alfonso. Ipapares? Si mi amor. Alam mo, nakikita ko sa binati yung lalaki na ito na karapat-dapat sa isang babae katulad mo ang mala prinsesa. At gusto ko si Alfonso ang mapangasawa mo kasi dyan kay gusto may bara na yan. Ninong, maaari ko ba kayo makausap ng tayo lamang naman sa dalawa? Por favor. Paumanhin, Ninong. Ngunit hindi ako maaari magpagkasal sa kanya. Lalo ba't hindi ko siya kilala? Bakit ka umayaw? May pagkakataon pa kayong makilala ng isa't isa at napagtanto mong siya na ang karapat-dapat sa mapangasawa mo. Walang galang na, Ninong. Ngunit hindi niyo rin masisisi si Ibarra dahil hinalit niyo rin siya. Santissima Maria, ano ang iyong sinasabi? Humingi ka ng tawad kay Padre. Huwag ka nang mag-alala. Naintindihan ko ang agam-agam ni Maria. Ngunit kung pagbibigyan na lamang ng pagkakataon sa Senyor Linares. Tuon na po ang aking loob, Ninong. Na kay Jesus na mo Ibarra lamang ako magpapakasal. Paumanhin, Ninong. Ngunit kailangan din ang balik. Por favor. Doña Victorina went out for a stroll with her husband, Don Tiburcio, eager to show off her pretended Spanish elegance. She crossed paths with Doña Consolacion, the rude and combative wife of the Alferez. The two clashed over beauty and influence. Their argument escalating into chaos in the streets. In her fury, Donna Victorina planned to report Doña Consolacion to the Governor General. Meanwhile, Maria Clara slowly began to lose strength and spirit, caught in the growing turmoil around her. Oh, anong tinitingin-tingin mo? Nainggit ka ba sa akin? Ha? Ako? Nainggit? Sa kulot mong buko? Tama rin. Huwag mo siyang pansinin. Hayaan mo kung tubuan ang siya ng bastos na babaeng to. Huwag mo akong hamunin ito niya. Huwag mong akalain na hindi kita kilala. Isang babaeng walang dignidad na ikinasal lamang para may titulo. Lumakat ka na, Doña Colat, bago mo pa itatawag ang aking mga sundalo. Pues, pupunta ako sa Manila at magsusumbong sa Kapitang General. At ikaw, Linares, hamunin mo ng duelo ang Alferez! In the silence of her room, Maria Clara held a letter secretly handed to her by Father Salvo, a letter from her late mother. In exchange, he had taken Ibarra's letter, unaware that it would lead her beloved into danger. As she read each word slowly shattered, the letter felt like drops of tears on paper, telling a story of tragedy, of a sin long hidden. In that letter, she uncovered a truth she never imagined she would learn, not even in her darkest dreams. Hindi ko na natili sa katahimikan. Sa ilalim ng nag-alito isang halimaw na nagpupunli. Ginamit mo ang simbahan bilang kanungan ng iyong kasalanan. Akala mo ba'y makakaligtas ka sa parusa ng langit? Kinuha mo ang dangal ko. Pinatahimik mo sa takot habang ikaw patuloy na pinupuli bilang panay. At hindi waring itsyakan nang dala-dala sa sinapuntunan ay buwan ng iyong kasamaan. Ngunit ang Diyos ay hindi natutunan. Ang bawat mukha, bawat sigaw na nilamon ng aking dibdib ay patunay na kabaluyan mo. Napakasama ng krime at darating ang araw, Padre, ang katotohanan ang buhos kasi.
Maso could not lie. In his silence, he confessed his sin. But instead of receiving understanding, he was rejected. Instead of forgiveness, he was met with disgust. In that moment, Maria Clara's world completely collapsed. A wound was left, one no time or prayer could ever heal. From that day on, she turned away from him as a daughter. And Padre Damaso, in the eyes of heaven, became a man forsaken by his own blood. Maria! Totoo ba? Ikaw na ginagalang-galang kong inaama? Kanino mo na, Maria? Kanino mo naman nakuha mo ng bastihan na informasyon? Totoo ba? Na ikaw ang aking tunay na ama? Maria! Huwag mo nang tanungin kung paano ko nalaman. Dapat nila ko ako sa katotohanan. Kayo ba ang tunay kong ama? Maria! Masasaktan si Captain Chavez. Masasaktan siya. Masasira lahat ng pinaghirapan namin. Huwag ka na magsinungaling, Padre. Sabihin mo ang totoo. Huwag mo akong lapitan. Hindi ako makapaniwala na ang aking buong pagkatawa isang kasinungalingan ang pagpapanggap. At ikaw na tunay ko ama, isang makasalanan mo na ina. Ano na ginawa kita, Padre? Sabahin na ako tayong lahat na may kapal. The once revered savior of the town was now a prisoner. His name tarnished, his dream reduced to ashes. In a dark and cold cell, only the memory of Maria Clara and his vision of building a school have brought light to his thoughts. But in the hour of darkness, hope arrived. Elias, the man Ibarra once saved, returned, not out of help, but as a friend, as someone who also longed for change. And in the stillness of the night, while guards kept close watch over the prison, Elias fulfilled his deep promise towards his friend, Juan Crisostomo Ibarra. Hindi ko inisahan ito. Wala akong ginagawang masama. Elias! Ibarra, kailangan natin makatakas. May paraan ako. Paano? Bantay sarado ang lugar na ito. May plano ako. Magtiwala ka lang. May nakanda na akong bangka. After a successful escape from prison with Elias' help, Ibarra wasted no time. Despite the danger, he chose to return to the woman he loved most, Maria Clara. For the last time, in the stillness of night and the chill of the wind, the two hearts tested by fate met again. But this meeting was not for reunion, it was for goodbye. Their embrace became the final warmth of a love once shared. Their tears, the last drops of hope, burned from dreams they once held close. And on the night of their final meeting, their hearts broke together, yet beat as one in a shared prayer, that one day, in a world where injustice truly exists, they might find each other again. Maria! Tinulungan ako ni Elias kasama ang bangka niya. Ako, may kasalanan. Ako, may kasalanan sa iyo mas kabuot na pinahatungan. Kasalanan ko, sapagkat ikinapalit ko ang iyong liham para sa liham ng aking ina. Kaya ginamit ko rin yung dapat sa iyo. Patawarin mo ako, mahal ko. Gusto na ang pagtatangis. Kailanman hindi kita sinisisi, mahal ko. Nandito ako upang humingi ng tawad. Dahil hindi ko maitutupad ang ating pangako sa isa't isa. Ano ang iyong sinasabi ko? Hindi ka makalit. Ako ay manatili na lang sa libo. At ikapatayapan ang puso ko ay palayo ka sa kapamakan. Ibibigay ko na ang aming kalayaan. Paalam, mahal ko.
After his final parting from Maria Clara, Ibarra boarded the boat with Elias. Elias rowed swiftly, determined to escape, but suddenly they saw the Guardia Civil, their eyes quickly locking onto Ibarra and Elias' boat. While Elias saw the danger, he acted swiftly. He told Ibarra to hide, and in an instant, Elias jumped into the water, creating confusion. The Guardia Civil opened fire at the water, thinking they had hit Ibarra. When they saw blood surface, they believed they had not shot Ibarra. While the guard's attention was focused on Elias, Ibarra continued his escape. He sailed through the darkness, the events of the night lingering in his mind. He chose to press on, carrying the weight of failure and the sacrifice of Elias, paved the way for his safety. Salamat, Elias. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pag wala ka. Ang mahalaga, ligtas ka. Hindi pa ito, katapusan. Alam ko, kailangan ko makatakas sa Pilipinas. May mga mabaw sa atin. Anong gagawin natin? Elias, napigilan na tayo. Parang ako. Tumakbo ka na ng uba. Mag-ilat ka, Elias. In the heart of the dark forest, Basilio found his mother Sisa, lifeless yet seemingly appeased. In his embrace, he poured out all the pain and tears he had carried. In his heart, he drew strength to accept that he would never be returned. Elias arrived, wounded, weakened, but resolute. He begged Basilio to burn their bodies, though it went against his heart. The young boy slowly accepted his request. For the sake of the peace, they would now find their rest. He gathered dry wood and surrounded the two bodies, and with the first flame that rose, his tears followed. Nasaan ang aking ina? Saan ka nagtungo, ina? Mapakita ka sa akin! Saan ako nagmakaroon? Bakit binumalik ka dito? Ina! Ano nangyari sa'yo, ina? Ano nangyari sa'yo? Sino gumawa nito sa'yo? Magbabayad ako gumawa nito sa'yo, ina. Ina! Bakit ba? Ano mo kakangin sa siga? Gusto ko sunugin mo ang ipangkaya nila. Ayoko po, hindi ko magagawa yan sa pinagmamahal ko. Kaya yun na lang para matahimik. Mapayapa kami pamalangan. Ayoko po. Bata, maintindihan mo rin ang lahat ng kanyang manahol. Kaya gawin mo na, panaawa mo na. Bata, may salapi na nakabawal dyan. Kunin mo, gamitin sa iyong pag-aaral. At sa pag-aaral-araw mo. Sige po, salamat. Ina, kamamahal kong ina. Mag-iingat ka po sa paglalakbay mo sa pangalawang buhay. At sana po ikaw po yun yung ako palagi na. Ikay mo na natili sa aking puso. The news that shattered Maria Clara's heart arrived. Two born bodies had been found, and beside one of them, a rosary she herself had given to Chrysostom Montagama. It felt as though the world had darkened around her. She could not accept the fate of her beloved. With every cry of Chrysostom's name, the pain in her heart deepened. Her voice was filled with sorrow and anguish. It was as if she had lost herself. Her heart, her mind, seemed to have left her body. The tears were unstoppable, her body trembling and suffering. She could no longer wait. She could no longer stay silent. Her world was collapsing in the midst of all of it. One thing remained clear.
the loss of Crisostomo, and the longing that could never be extinguished. May nakita ko sa dalawang bangkay. Sino? Hindi yung mawali sa pagkasulog na sulog ang kanilang katawan. Huwag tatagpuan ng may sukat sa pinakagawa ng isa. Hindi ba'y pagmamayari mo yan, Ina? Binigay ko ito kay Crisostomo. Hindi. Hindi. Hindi pwede. Hindi totoo. Crisostomo! Crisostomo! Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan kinabulaan. Kailangan kong mapaalam. Ayaw kong mabuhay na wala si Crisostomo. Aking nabalitaan ang nangyari, Marina. Ako ay nagpipirang. Kayo ay nakikirabay? Kayo? Kayo ang pumatay sa aking nobyo! Sinigado niya siya na para hayop ko! Wala kayong puso! Buminawan siya, Marina. Si Ibarra ay isang Pilipino. Isa siyang hadlang sa gobyerno at simbahan. Alagad kayo ng Diyos! Ngunit anong klase mga Friday kayo? Utang na lang ako! Huwag niyo akong patahimikin! Por favor! Pagod na ako! Tumahimik pa! Paulit-ulit! Pinatatahimik niyo ako! Paulit-ulit na ano sila pag-ibig na ako! Ayaw ko na tumahimik pa! Ikaw! Saan ang galing ito? Ikaw, Father, ay isang makasinungaling Father. Saan ang galing ito? Wala kang kasing sama. Wala kang kasing sama. Isa siyang mabuting tao, madami siyang nagawa. At ikaw na isang padre, ay mas maraming makasalanan at dapat sanang mamatay. At the end of the story, each character left their mark. Padre Salve quietly left San Diego, now in the convent dressed in white, but his conscience remained dark. He could not escape his sins, yet he continued to be empowered by a system blind to justice. Padre Damaso was strong and influential, was found dead in his own room, along with secrets and anger that could no longer be heard. Capitan Tiago, once admired by society, had completely fallen apart. Consumed by sorrow, he became a slave to vices, a man alive but whose spirit had died. And Maria Clara trapped behind the bars of the convent, at the top of the building, while the rain poured down. She screamed to the sky, a name repeated over and over in her heart. This is where Nolime Tangere ends, a novel written not only to tell the events during the period of colonization but also to open the eyes of the Filipinos to the truths that have long been hidden. In each character that failed, fought, or suffered, we see the reflection of our society. And although the novel has ended, its spirit continues to dwell in the present. Through the steps of the characters, from their dreams and failures to their sacrifices, Nolime Tangere shows the wounds that a nation tries to heal and the forces that hinder true change. The issues discussed in the novel, inequality, oppression, poverty, and the failure of institutions are still issues that we continue to face in the present. In the end, the message of the novel is a reminder that the fight for justice and freedom does not end on the pages of a book. Each one of us has a part in continuously upholding the principles of love, equality, and respect for human dignity, so that in the end, we may achieve a society
mali ito. Ang dami palang katotohanan, ang daming aral. Para ngayon ko lang talaga naiintindihan kung bakit mahalaga ang ating kasaysayan. Bayang silangan, puno ng pagdurusa, dugo't luhay gumahal sa yapak ng kawalang hirap. Mga matang nagliliyap sa kasamaan ng gabing madilim. Pangarap ay taglaw ng hirap, ngunit puso'y hindi natahimik. Lore,